ito yung bigihan ng motor na makakapag-uwi ka ng motor kahit walang requirements at saka walang down payment. Tapos quality din yung mga motor dito. Wala ka nang cash out, wala ka nang down payment, hindi ka na nagpasa ng requirements. Gusto mo makapag-uwi ka ng motor na wala kang utang at sure na walang hatak ang motor mo kahit sumablay ka pa sa payment. Maraming mga motor dito, may scooters, may manual, may underbone, may mga classics, may mga big bikes, at marami pang iba. Ngayon mga brother, idedetagi ko yung proseso. Paano nga ba yun? Paano yung mga kailangan natin gawin para makuha ka ng motor na pasok dito sa no requirements at saka no down payment scheme? Panoorin nyo hanggang dulo kasi idedetagi na natin. Ipapaliwanag na natin para mas maginaw sa inyo. Kasi ang dami pa rin nagko-comment at nagme-message, nagtatanong kung paano, although na ipaliwanag natin to dati, para sa inyo, paliwanag pa rin natin ulit. Kasi baka pasok ka na, pwede ka na pala kumuha ng motor gamit tong proseso na to, pero hindi mo pa rin alam. Una, pag-usapan natin ano yung mga advantage na to. Sa payment scheme na to, no CI, no requirements, no down payment, no cash out. Dito, walang hatak yung motor mo. Ibig sabihin, kahit sumablay ka sa payment mo, yung motor mo, sa'yo lang yan. Kasi hindi naman gagamitin collateral yung motor mo. Ang mangyayari lang yan, halimbawang sumablay ka sa payment mo, medyo maapektuhan yung credit rating mo. Tsaka may mga late fees yan na associated na kailangan mong bayaran. Pero kung sa hatak at hatak lang ng motor, yung tipong marerepossess sa'yo, walang ganon sa payment scheme na to. Sayo lang yung motor na yan. Ang consequence lang sakaling hindi ka makabayad sa oras, sabi ko nga, may mga late fees at kung talagang hindi mo na siya babayaran, maaring maapektuhan yung credit rating mo in such a way na hindi ka na makakautang sa app na yan or kahit sa mga iba't ibang bangko, yun yung magiging apektado sa'yo. Pangalawang advantage na to, no requirements needed. Walang mga proof of billing, walang mga payslip, walang mga address o kung ano-anong ID na hanapin sa'yo. Wala nga mga papel-papel na susulatan, mga application form. Walang ganun. So kung ikaw ay may hanap buhay at meron ka namang pambayad para dun sa panghulog mo ng motor mo, hindi mo na kailangan ng marami pang requirements na hinihingi ng karamihang mga nagbebenta ng motor. So dito, siguro ID lang for record purposes just to make sure na ikaw talaga kung sino yung sinasabi mong ikaw. Pangatlong advantage, napakabilis lang ng proseso. Nakita niyo naman sa mga nakabili na ng motor, saglitan lang talaga. Kumbaga, baka mas matagal pa yung pagpili mo ng motor, pag-check, pag-test. Kasi once nakapili ka na ng motor, wala pang 5 minutes, mapoproseso na yun, iuwi mo na kagad yung motor mo. Madam, may hiningin down payment sa inyo? Wala po. May requirements? Zero cash out, walang requirements. Legit? Yes. Sir, may hiningan ba kayo ng down payment? Walang down payment. May mga requirements kayong pinasa? Wala eh. Ay, ano lang, ID lang. ID lang, for Kasi verification lang. Verification lang. Oo, kasi ang installment, kumarga na sir sa GCash, no? Opo. So, rekta na. Gano'n natin sir katagal na process? 5 minutes lang yan. 5 minutes process. Sir, tama ba? Nagbigay po ba kayo ng down payment? Hindi po. Wala po. Requirements? Wala rin po. Cash out? Wala rin po. Ano lang po? G-Gibbs lang. G-Gibbs lang. Matagal sa rin proseso? Wala, 5 minutes. 5 minutes lang, saglit nga. Sa mga nagtatanong o nagdududa kung legit ba, sakto lang naman yan. Dapat naman talagang siguraduhin kung legit. Pero ito, sa puntong to, yung KMJS na mismo or yung kapuso mo, Jessica Soho ng GMA7, ang nag-research at nagsabi na legit nga. Pwede nga to. Dito sa Santa Maria, sa Bulacan, lalo na yung mga hindi pa afford magbayad ng cash o ng isang bagsakan. Ang kailangan lang, cash app o online wallet. So ito na, pag-usapan natin, paano nga ba, ano yung dapat mong gawin para makakuha ka ng motor sa Moto Changi PH nang walang hinihinging requirements, walang down payment, walang cash out, mabigisan lang, in a few minutes may uwi mo na yung motor mo. Pero bago ko sabihin yan, magre-request lang sana ako sa iyo na to share this video para syempre mga kakilala mo, mga kapamilya mo, matulungan din sila. At the same time, follow na rin sa page o sa channel na to dahil karamihan ng mga nanonood sa atin actually hindi followers eh. Mga 98% or 95% ng mga nanonood sa atin at ang mga nagko-comment mga hindi followers at mga subscribers. So malaking tulong din naman po sa amin at para mas makakuha din kayo ng mga tips na katulad nito ay mag-follow at mag-subscribe kayo sa channels natin para hindi kayo magpapahuli sa mga ganitong tips and updates. So eto na nga, unang requirement natin, may GCash ka ba? Meron? May GCash ka. Kung sakaling wala, pwede ka na mag-sign up sa GCash o kaya naman baka meron kang kakilala na willing ipagamit yung GCash account nila sa'yo
kayo na lang mag-usap pagdating sa bayaran. Pero kung ikaw ay may GCash, naku, baka hindi mo alam, qualified ka na pala dito pero hindi mo lang na-check. Kumbaga, nasa GCash app mo na yung susi, tapos hindi mo alam, pwede ka na palang magkamotor ng ganun-ganun lang. So gamit ang iyong GCash app, magpupunta ka lang dun sa borrow section. Pag nandun ka na, pindutin mo lang yung GGives. If hindi pa activated yung GGives mo, i-next mo lang yan para ma-activate. Ngayon, dun mo malalaman kung magkano ang GGives offer sa'yo na yung offer naman na yan ang gagamitin mo na pambayad ng motor. Kung sakaling walang amount na nakalagay sa'yo, huwag ka mag-alala. Pwede pa rin magkalaman yan. Paano? Gamitin mo lang ng gamitin yung GCash mo. Kadalasan yan, yung mga bills payment, bayad natin sa Meralco, PLDT, tubig, etc. Kakain kayo, fast food, bibili ka ng gasolina, basta gamitin mo lang ng gamitin yung GCash mo. Kasi sa experience ko, meron akong na-meet dito sa Moto Changi PH, mag-asawa. Yung offer sa babae, meron dati, tapos nawala. Actually, naging zero. Zero offer na talaga. Hanggang sa ginamit niya yung GCash niya sa iba't ibang mga payment. Tapos ang nangyari, nag-notify na lang sa kanya yung GCash na, uy, may offer ka na pala. Alam mo kung magkano yung offer? 100,000. Ibig sabihin, yung amount na yun, pwede niya nang ipambigay ng motor. Kaya naman yung mag-asawa niya ay nakakuha ng isang magandang motor, 2024 model na Click yata, sa reasonable na halaga. Tapos yun na nga, walang kahirap-hirap, naiuwi na kagad nila yung motor. So ibig sabihin, from zero, kahit walang offer sa'yo ngayon, pwede pa rin umangat yan. Pwede kang magbigyan ng 50,000, 60, 70, even 100,000 and up. Depende sa assessment ng GCash sa'yo. Paano yung story nung sa GGives nyo? Ano pong nangyari? Siya 6K na offer. And then, nung next na na-check, mayroon siyang 50K. 50, okay. Then nawala po siya. After nung napanood ko yung vlog, chinek ko po siya, wala na. Wala na. Tapos nung October 9, gabi, nag-notify sa akin si GCash. Si GCash na uy, mag-a-upgrade na siya. Sabi niya, please check your GGives offer. Sabi niya ganon. Kasi limited time offer lang siya. So, ang ginawa ko, dahil nga napanood ko yung vlog, chinek ko siya na nakita ko, siya, 100K. 100,000? Kung sakali namang mababa yung offer sa'yo, meron nga pero mababa kasi may mga nag-message sa atin, 3,000 ang offer, 6,000, so definitely hindi ka siya pambigyan ng motor. Ganun din ang gagawin mo mga brother, gamitin mo nga ng gamitin yung GCash mo para umangat yung tinatawag na credit rating. Pag umangat yung credit rating mo, aangat yung GGives offer sa'yo. Ngayon, ito naman, pero kung meron ka ng GGives at sa tingin mo yung amount na yun ay sapat na para dun sa napupusuan mong motor, takbo ka na kagad sa Moto Changi PH. Ito yung location yan. Masasearch mo naman yan sa Waze at saka sa Maps. Yan lang kasi, si Moto Changi PH lang ang alam kong dealer na tumatanggap ng GGives payment sa pagbigay ng mga repo o second hand na motor. Para dun sa mga may GGives offer na sapat na pambigay na ng motor. Tanda na, hindi yan forever nandyan. Ang GGives, kumbaga, that's a temporary offer, kaya maaring bumabayan o kaya naman tuluyang mawala. Actually, sa experience ko, meron akong offer dati 75,000, naging 50,000. Hindi ko ginagamit Sa asawa ko naman, nagkaroon siyang offer 50,000 yata dati yon, ngayon nag-zero. So, ang pinupunto ko lang dito, kung decided ka na yung GGives na yan ay gagamitin mo na pambigay ng motor at kailangan mo naman talaga ng motor for whatever reason, then pumunta ka na kagad sa Moto Changi PH para magamit na dahil ang GGives offer po ay nawawala, binabawi yan. Tapos hindi natin alam kung kailan ulit magkakaroon. Ngayon, kung meron naman ng offer sa'yo, pero kulang, sabihin natin, meron ng 30,000, malaki na rin yun, 30,000 ng offer sa'yo, pero yung motor na gusto mo ay 50,000, pwede ka naman magdagdag. So yung GGives offer mo 30,000, pwede ka magdagdag ng cash na 20,000, o kaya naman pwede mo rin gamitin ng credit card. Kumbaga, sabi nga, mekus-mekus, kung para lang mabuo yung payment na yun, pwede yun. Okay, so pasok na, may pambayad ka ng motor. Ang mangyayari na lang yan is i-generate ni Moto Changi PH yung QR code kung saan i-scan mo na lang yung QR code na yun para mabayaran yung motor mo. Alam mo yung pag ginagamit mo yung GCash mo sa grocery o kung anumang pambayad gamit ang GCash, ganun lang siya kasimple. Number 2, pag na-scan mo na yung QR code mo, pigi-pigiin mo lang yung GGives option, hindi yung GCash wallet mo yung GGives option. At from there, ipapakita na ng GCash sa'yo kung yung mga impormasyon na kailangan mong malaman bago mo ituloy yung transaction. So at least meron kang idea. Ano yung mga information na makikita mo? Unang-una, interest rate. Papakita niya sa'yo kung magkano yung binigay niyang interest rate. Iba-iba kasi yan, bawat customer. Again, depende yan sa credit standing mo.
Pero kadalasan wala pa yung 2%. Nakakita ko 1.8, 1.9, 1.5%. So di hamak na mas mababa pa rin kaysa sa karamihang financing options na umaabot ng mga 3.5%, minsan higit pa. Tapos ipapakita din sa'yo yung monthly payments. So magkano yung magiging amortization mo dyan sa G-Gives offer na yan, yung installment na yan. At ipapakita rin sa'yo kung gaano kahaba magre-range yung babayaran mong motor. So nagre-range yan from 6 months to 2 years. Minsan naman si GCash nagsaset. Halimbawa, 1 year. Yun na yun. Paminsan naman, kadalasan pag medyo mas mataas yung amount, nasa mga 70, 80 plus, ganyan, bibigyan ka ng option ni GCash kung ano yung pipiliin mo, 18 months or 24 months ba. So basta kung ano yung nakalagay dyan, either pwede kang mamigay or nakaset na ni GCash para sa'yo. If goods ka na sa mga terms, i-continue mo lang yun. Tapos yun na, accept mo lang yung disclosure, proceed. Yun na, may motor ka na. Congratulations sa'yo, brother. Ang next step na lang yan, ita-turn over na sa'yo ni Motochangge PH ang mga papel para dun sa motor, para okay na, good to go ka na. Dun sa mga ayaw maniwala o kaya bitter ka lang, edi wag. Bahala ka sa buhay mo. Ibig sabihin lang yan, hindi para sa'yo yung video na to. At sa mga nagsasabi naman na may mga nabasa kasi ako comment, di ganun pa rin, may utang ka pa rin. Ikaw isip, malamang. Wala ka nang cash out, wala ka nang down payment, di ka na nga nagpasa ng requirements, gusto mo makapag-uwi ka ng motor na wala kang utang. Ano yun? Charity? Hindi to charity, mga brother. Ito ay isa sa mga payment scheme lamang kung saan pwede ka makakuha ng motor ng mas maginhawa nang wala ka masyadong inaasikaso. Wala pong magbibigay sa'yo ng motor. Kung pupunta ka sa isang shop, kukuha ka ng motor, wala ka ilalabas na kahit anong pera, wala ka pang utang, wala pong ganun. Again mga brother, ito ay isa lamang sa mga option. Kung sa tingin nyo na mas maginhawa sa inyo ang option na to, then sana itong video na to ay nakatulong sa'yo. Meron na rin tayong mga ibang diniscuss na options na ganun din, walang hatak ang motor, walang down payment, walang cash out, etc. Panoorin nyo na lang po yung mga ibang videos pa natin. Yun nga yung sasabi ko, para updated ka sa mga ganitong pamamaraan, kung saan ka kukuha ng budget kahit wala ka naman masyadong ipon, sa pagkuha mo ng motor, lalo na kailangan mo, hirap na hirap ka na mag-commute, o kaya gagamitin mong panghanap buhay, pang delivery rider, mga pang angkas, Lalamove, Joyride, yung mga ganyan. Yan, kailangan mo na ng motor. Baka kasi ito na yung paraan na para sa'yo. For other updates, kailangan mga brad, mag-follow lang kayo or mag-subscribe sa pages natin at saka sa channel natin para siguradong yung mga ganitong updates at mga pamamaraan na maaaring makatulong sa inyo ay hindi nyo ma-miss. Yun na muna mga brother, mabilis ang video na to, walang ek-ek, walang arte-arte. Gusto ko lang maipaliwanag sa inyo dahil napakarami nagtatanong at hindi ko po kayang sagutin ang lahat ng inbox at lahat ng comments dahil libo ang mga nagtatanong. So sana itong video na to ay nakatulong sa inyo. Salute!